Magkababata ang binatang si Roman at dalagang si Shaira. Sabay silang lumaki sa probinsyang kanilang tinatahanan. Malapit sila sa isa't isa at halos ituring na ang isa't isa bilang magkapatid. Palagi silang magkasama sa lahat ng pagkakataon at okasyon. Dahil sa mga yun, ay namuo ang damdamin ng dalaga para sa binata. Batid ni Shaira na talagang nahulog na ang kanyang damdamin kay Roman. Hindi nga lang niya yun pwedeng ipagtapat. Isang bagay ang pumipigil sa kanya. Natatakot siya na baka may pagtingin din sa kanya si Roman. At iyon ang hindi pwedeng mangyari. Nagmula kasi sa pamilya ng aswang si Shaira. Ang kanyang mga kamag-anak ay nakatira sa bundok at bihirang-bihirang bumaba sa patag para magpakita sa mga tao. Tanging si Shaira lang ang may katigasan ng ulo. Kaya palagi itong bumababa sa patag para makipagkita sa binata. Pumayag ang mga magulang ni Shaira na makapag-aral ito sa patag, kung kaya't nakasanayan na rin ni Shaira ang makisalamuha sa mga tao. Taliwas sa kanyang mga kamag-anak na tanging sila lang ang nag-uusap at nakikihalubilo. May lalaki na ring itinakda para pakasalan siya. Ayon sa kanyang ama, ay anak daw yun ng malayo nitong kamag-anak na naninirahan sa karatig probinsya. Payag ang kanyang magulang na araw-araw siyang bumaba sa patag. Subalit hindi maaaring magkaroon ng kasintahan na walang lahi ng pagiging aswang. Malaking problema kapag nagkaroon siya ng kasintahan dahil paniguradong papaslangin ng kanyang kalahi kung sino man ang magiging kasintahan niya. Kaya nga nakontento na lang siya sa araw-araw na pagsama niya kay Roman. Mas mainam na yon. Nakakasama niya ang taong mahal niya na hindi nalalagay sa peligro ang buhay nito. Subalit ang madalas nilang pagiging magkasama ng binata ay naging matumal, buhat ng mapadpad ang isang dalagang nagngangalang Lenka sa kanilang probinsya. Panay ang dikit ng babaeng iyon kay Roman. Palaging nagpapakita ng motibo. Madalas din na hinahatiran nito ng kung ano-anong pagkain ng binata sa bahay nito. Magkaiba sila ng babaeng yun. Kung siya ay isang babaeng simple lang kung manamit, ay iba ang babaeng yun. Palaging hapit ang suot na damit noon at nakabunyag ang itaas na parte ng mga dibdib nito. Minsan nga ay nahuhuli niya si Roman na nakatingin sa dibdib ni Lenka. Kapag ganoon ay mahina niyang sinisiko ang kaibigan para pagsabihan at paalalahanan. Dahil sa may katungkulan sa kanilang lahi ang ama ni Shaira, ay nag-utos ang dalaga sa ilan sa mga tauhan nila na manmanan at alamin ang pinanggalingan ng babae at kung ano ang dating buhay nito sa pinanggalingang lugar. 3 araw lamang ang lumipas ay ipinaalam ng kanyang mga tauhan na dati palang mananayaw sa bahay aliwan ng nasabing babae. Marami na rin sa parokyano nito ang napagbentahan nito ng aliw. Kaya raw napadpad sa baryong iyon ang babae dahil pinagnakawan daw ang isa nitong banyagang parokyano ng napakalaking halaga. At iyon ang gagamitin ng babaeng yun para magbagong buhay sa baryong yun. Dahil sa mga nalaman ay may kung anong bagay ang tumusok sa damdamin ni Shaira. Kung hindi lamang siya aswang, kung wala sanang nakatakdang lalaking pakakasalan siya, ay siya na mismo ang gagawa ng paraan para magkatuluyan sila ni Roman. Di hamak naman na mas malinis ang pagkatao niya kesa sa babaeng yun na ngayon lang nakilala ng binata.
Sa pagdaan ng mga araw, ay mas naging mas malapit pa si Roman at ang dalagang si Lenka. Palagi nang magkasama ang dalawa sa kung saan saang lugar na pinupuntahan ng mga ito. At sa tuwing nakikita sila ni Shaira, ay labis na kirot sa puso ang nararamdaman nitong inggit at selos. Sa paulit-ulit na pangyayaring yun, ay napalitan na ng galit ang nararamdamang selos ng dalaga. Nabubuhay ng damdaming yun ang isang parte sa kanyang kalooban, ang kanyang pagiging aswang. Doon na siya nagdesisyon na personal niyang gagawa ng paraan para mailayo ang babaeng yun sa kanyang kaibigan na lihim niyang minamahal. Siya na mismo ang magmamatsyag sa dalawa at kung may pagkakataon ay tatakutin ng nasabing babae. Isang araw, sa isang masukal na daan patungo sa sentro, ay magkahawak kamay na naglalakad si Roman at Lenka, habang si Shaira naman ay nakakubli sa mga mayayabong na dahon ng mga halaman sa gilid ng daan na yun. Punong-puno ng pighati ang dalaga dahil sa tagpong kanina niya pa pinagmamasdan. Iniisip niya na dapat ay siya ang kahawak kamay ni Roman at hindi si Lenka. Buo na ang desisyon ni Shaira. Gagawin niya na ang pananakot. Ang kanyang plano ay gagalusan lamang ang dalaga. Sa bisig ng sa gayon ay makarama ito ng takot. Paniguradong ito na ang kusang aalis sa baryo nila. Sa ganoong paraan ay magkakalayo na ang babaeng yun at ang kanyang binatang kaibigan na lihim niyang iniibig. Unti-unti nang nagpalit ng anyo si Shaira. Kasabay ng pagtuwad nito sa lupa ay siyang pagtulis ng nguso nito at pagkakaroon ng matutulis na pangil na nakausli sa kanyang bunganga. Pati ang mga kuko nito sa mga kamay at mga paa ay nagsitulisan din. Nasira na rin ang kasuotan ng dalaga at lumantad ang makakapal na balahibo sa buo nitong katawan. Akmang gagawin niya na ang pag-atake nang biglang harangin ng 5 malalaking kalalakihan ang kaibigan niya at ang kasama nitong si Lenka. Ang isa sa 5 lalaking yun ay mahahalatang banyaga dahil sa kulay nito at taas, pero matatas sa pagsasalita ng Tagalog. Ang 4 nitong kasama ay mga Pinoy na marahil ay mga tauhan ng banyaga. Mainam na nagmasid si Shaira at nakinig sa komosyon ng 2 panig. Ito ba ang pinagpalit mo sa akin, Lenka? Maibibigay niya ba sa iyo ang mga nabibigay ko? Tanong ng banyaga sa dalaga. Mahahalata sa kilos nito ang labis na galit. Halos iduro nito ang binatang si Roman na sa pagkakataong yun ay hawak-hawak pa rin ang kamay ng dalaga. Teka lang, sino ka ba? Bakit ka nang gugulo dito sa lugar namin? Litanya ni Roman kasabay ng pasulong na hakbang para maikubli sa kanyang likod si Lenka. Pero hindi na umimik ang banyaga. Bumunot ito mula sa bag na nakasukbit sa kanyang harapan. Isa iyong pistola na agad nitong itinutok kay Roman. Subalit bago pa man kalabitin ng banyaga ang gatilyo ng baril, ay mabilis na humarang si Lenka. Ang balang dapat sana ay kay Roman tatama ay tinanggap ng balikat ng dalaga. Bagsak sa mga bisig ni Roman ang dalaga habang sapu-sapu niya ang balikat nito na inaagasan ng napakaraming dugo. Dahil sa eksenang iyon ay may isang bagay na kumiliti sa puso ni Shaira. Sobra ang kanyang galak. Hindi dahil sa nagkaroon ng pinsala ang babaeng tinatangi ng kanyang minamahal, kundi dahil sa katotohanan
na bukod sa kanya ay may babae pa rin palang kayang ibigin ng kanyang kaibigan ng wagas at tapat. Isang patunay kung ano ang nasaksihan niya, na kayang ialay ni Lenka ang sariling buhay para maprotektahan si Roman. Mabilis na lumabas si Shaira mula sa pinagkukublihan nito at inatake ang banyaga. Bagaman malaking tao yun, ay wala yung nagawa nang dambahin ito ni Shaira na nasa anyo ng isang aswang. Mabilis na sinagpang ng aswang ang leeg ng banyaga. Akmang kikilos pa ang 4 na kalalakihan para lumaban. Nang isa-isang naglabasan mula sa kakahuyan, ang mga aswang na bumibilang ng 10. Mga tauhan yun ng ama ni Shaira. Kung ano ang sinapit ng banyaga, ay ganoon din ang sinapit ng 4 pang kalalakihan. Roman, ako to, si Shaira. Hayaan mong dalhin ko sa tahanan namin si Lenka. Paniguradong magagamot siya ng aking ama. Sambit ni Shaira na nasa anyo pa rin ng pagiging aswang. Oo, Shaira. Matagal ko nang alam na aswang ka at nagtitiwala ako sa iyo. Sambit ni Roman na mabilis ipinagkatiwala ang walang malay na dalaga sa mga tauhan ni Shaira. Singbilis ng kidlat ang naging pagkilos ng mga aswang pabalik sa tahanan ng mga ito. Daladala ang bangkay ng mga kalalakihan at walang malay na katawan ni Lenka. 2 taon ang mabilis na nagdaan. Nagkatuluyan si Roman at Lenka. Ginamit ng mag-asawa ang salaping mayroon ng dalaga para makapagpatayo ng malaking tindahan. Si Shaira naman ay nanatiling matalik na kaibigan ng dalawa at ninang ng kanilang anak. Kasal na rin ito sa lalaking itinakda sa kanya. Bagaman may lahing aswang din ang napangasawa nito, ay napakabuti naman at bukas sa pakikihalubilo sa mga tao. Ngayon ay pare-pareho na silang may mga sari-sariling pamilya. Ni minsan ay hindi na muling umusbong ang selos ni Shaira.